Okay, tayo po ay dumako na sa ating pong preaching of the Word. Kung kilala niyo po si Lance Armstrong, isang kilalang atleta, siklista. Si Lance Armstrong, isang Amerikanong cyclist, isang kilalang at tanyag na Amerikanong siklista, at in fact, 7 beses na siya naging kampiyon sa Tour de France. Ay nakakalungkot na sa kanya pong kasikatan ay minsang siya nga ay itinuring na simbolo, the epitome of sport discipline. At sa kanyang tagumpay, ngunit nang mabunyag po ang sikreto, nang nabunyag ang katotohanan na siya pala ay gumagamit na gamot na ipinagbabawal bilang isang siklista, may ginagamit silang performance enhancing drugs na ipinagbabawal ito. At nang nalaman po ng komite, binawi ang lahat ng kanyang titulo at nadungisan ang kanyang pangalan. Ang dating hinahangaan bilang huwaran ng tagumpay ay naging babala. Babala ng pagbagsak dahil sa pandaraya at kasinungalingan. Tulad ni Armstrong, marami ring tao ang nagtatago sa likod ng kabutihan, sa likod ng mga tagumpay na ito. Ngunit kapag naharap sa liwanag ng katotohanan ng Diyos, nalalantad ang lahat ng kasinungalingan, nalalantad ang kasalanan. At gaya nga sabi ni Apostol Pablo, sinabi ni Apostol Pablo dito sa verse 19, upang matahimik ang bawat bibig sa harap ng Diyos, walang sino man ang pwedeng magmalaki. Kaya tulad ng pagbagsak po ni Armstrong sa harap ng batas ng tao, gayon din tayo sa harapan ng makatwiran, sa harapan ng banal na Diyos, sa harapan ng kautusan at paghahatol ng Diyos. Hindi natin maitatago, hindi maitatago ng tao o makakatakas sa kanyang paghahatol. Kaya sa umagang ito, ibubuod ko ang aking mensahe sa ganitong pangungusap, ang hindi matatakasan ng katarungan ng Diyos. At dito mailalahad natin ang hatol ng Diyos ay hindi maaaring baliwalain. Kaya sa ating pag-aaral sa Romans 3, 19-20, makikita natin ang dalawang katotohanan nagpapatunay ng ating ganap na kawalan ng kakayahan sa harapan ng Diyos. We mean our moral inability to please or reconcile with God. Unang katotohanan, ang lahat ay ganap na tiwali sa harapan ng Diyos. Malinaw yan sa sinabi ni Apostol Pablo magsimula sa verses 1 to 10, na ang tao ay naging alipin na sa kasalanan. Ang lahat ay ganap na tiwali sa harapan ng Diyos. That's first. Pangalawa, ang kautusan ay naglalantad ng karumihan. Ay naglalantad ng karumihan ng kasalanan. Unang punto,
ang lahat ay ganap na tiwali sa harapan ng Diyos. Verse 19, sinabi diyan, ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang matahimik ang bawat bibig, at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Dito po sa Roma 3:19-20, ginagamit ni Pablo ang mga pahayag mula sa awit, mula sa Book of Psalms, at ganun din, referring to Prophet Isaiah, upang patunayan na ang buong sangkatauhan ay makasalanan, na walang matuwid, wala ni isa. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, mula sa lumang tipan, ipinapakita po ni Apostol Pablo na mula pa noon, hindi lang sa bagong tipan, hindi lang sa New Covenant, hindi lang sa panahon ni Apostol Pablo, kundi kahit pa man sa mga panahon ng mga propeta, kanina pong mga kanunuan, malinaw nang ipinahayag ng Diyos ang ganap na pagkasira ng kakayahan ng tao. Sa ating panahon, marami ang naniniwala sa ideyang may kabutihan pa rin sa puso ng tao. At na may kakayahan siyang pumili sa Diyos kung gugustuhin niya. Ito ang pananaw ng Arminian theology, Arminian doctrine. Para sa kanila, na bagaman ang tao ay makasalanan, naniniwala sila, nananatili pa rin sa kanya ang likas na kakayahang tumugon o pumili sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang malayang kalooban o malaya na pumili sa Diyos. Sa English pa yan ang extreme na free will. Naniniwala tayo sa free will, pero hindi yung Arminian definition of free will. Okay, naniniwala tayo sa free will. Ngunit malinaw ang posisyon natin at kahit ni Apostol Pablo. Ito ay salungat sa malinaw na itinuturo ng kasulatan, na ang kasalanan ay hindi lamang pagkakamali sa moralidad, kundi malalim ito. Malalim, ibig sabihin, pagkabulok ng buong pagkatao. Ano ibig sabihin mo? Sa isip, sa puso, at kalooban, naaagnas, nakatayuan, estado sa harapan ng banal na Diyos. And this is what we mean by total depravity, that in all vital aspects of our humanity, our mind, our will, are greatly affected by the curse of sin, by the curse of Adam's sin. This is the Adamic imputation of sin to all mankind. Nang pagkahulog sa kasalanan ni Adan, ang hatol at curse na ipinataw sa kanya, bininang kay Adan, magsimula sa kanya hanggang sa atin. That is generation after generation ang effect nito. Kaya sabi sa Roma 3:10-12, walang matuwid, wala ni isa, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nangaligaw. Sinabi pa sa verse 18, chapter 3, walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata.
mautusan at matanggap ang mga nagsasabing kaya pa rin nila lumapit sa Diyos. O makasalanan sila. Pero may natural pa rin na kakayahan itong mga taong to. Kung babasahin mo itong mga talatang binanggit ni Apostol Pablo, imposible. Inilalahad niya ang estado ng isang taong wala sa Diyos. Hindi pa born again, hindi pa regenerate. Siya ay lumalaban sa Diyos. And yet, may mga ganitong turo na nagsasabing lumalaban sila pero pwede pa rin silang magdesisyon na hindi lumaban. Paano yun? Nadideceive. Nakokorrupt. Hindi tama ang ganitong klaseng mensahe o turo sa mga hindi mananampalataya. Ang kailangan nilang marinig ay sila ay hinatulan na. Hindi mo sasabihin sa kanila na may kakayahan kayo. May mga kabutihan pa rin nakatago sa inyo. Ilabas nyo yan. Walang ganon. Di, napakababaw kung ganon. Ang definition sa sinasabi ng Biblia na ang Diyos na ang tao ay tunay na lugmok sa kasalanan. Ang walang humahanap sa Diyos ay malinaw na nagpapakita na ang tao sa kanyang likas na kalagayan ay hindi naghahanap talaga sa Diyos. Hindi siya naghahanap, kundi tumatakas siya. Kunwari pumupunta at naghahanap sa Diyos, kunwari narito. Pero maya-maya tumatakas, maya-maya, ano na naman? Nawawala. Bakit? Dahil hindi naman talaga totoo. Tama yung sinabi ni Brother AC kanina. Pwede tayong malinlang. Pwede tayong idaan sa iyak-iyakan. Pero I hope na sincere. Kahit saan mang iglesia. I hope na sincere sila. Lumalaban sila. Pero kalaunan makikita natin na hindi pala. Hindi rin siya maaaring maging katanggap-tanggap sa harapan ng banal na Diyos kung wala ang regenerating grace ng Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos. Yan ang posisyon na hindi katanggap-tanggap galing sa Arminian theology. At marami po yan. Laganap ang ganyang mga turo. Na kahit nagkakasala, nantad na, ay open ka pa rin, tuloy pa rin. Walang panawagan sa pagsisisi dahil kaya mo pa rin. Hindi natin nililimitahan, hindi natin pinipigilan, nino man, sino man, na lumapit sa Diyos. Sapagkat malinaw ang mensahe ng Biblia, na lahat ay kailangan lumapit sa Diyos, tumawag sa Diyos, magsisi. Subalit, linawin din natin ng kalalagayan ng tao. Ay, hindi natin pwedeng sabihin, simpleng kamalian lang. Subalit para sa mga followers, itong mga tinatawag na free will salvation, sa kanilang posisyon, ang tao ay naapektuhan ng kasalanan, ngunit hindi ganap na tiwali. May natitira pa rin kakayahan. Kakayahan siyang pumili ng mabuti o masama. At maaari siyang manampalataya kung pipiliin niya.
ang ganitong pananaw, ang ganitong mga turo, posisyon ay talaga naman nagbibigay ng puwang sa sariling merito ng tao. Na parang kaya niyang tumugon sa Diyos nang walang panloob na pagbabago mula sa banal na Espiritu. Ang Arminian teachings ay nagsasabing, may kalayaan ka. Ngunit kung ikaw ay nakakulong, ang iyong kalayaan ay walang silbi. Yan ang posisyon natin. Ikaw ay nakakulong. Nasa kulungan ka. May kalayaan ka, oo. Pero saan mo ginagamit yung kalayaan? Sa loob ng oblo. Sa loob ng prison cell. Because you are being a prisoner of sin. Malaya kang gumalaw, pero hindi ka makaalis sa iyong kulungan. That's free will. Yan yung definition nilang free will. You are free to move, decide. But this is the reality. Within the imprisonment. Nasa loob ka ng kulungan. Yes, you're free. Hindi freedom kahit pa man sa kasalanan. Pagiging pagka. Ika nga, depraved. Kaya ang tunay na definition ng kalayaan ay ang palayain ng Diyos mula sa tanikala ng kasalanan. Ang tunay na kalayaan ay hindi likas sa tao, kundi ito ay kaloob ng Diyos. Hindi ka magdedesisyon na ako ay may kalayaan, malaya ako. The time Adam fell into sin, that freedom was taken away from him. From that time then on, ang tao ay lumalabag na sa pamantayan ng Diyos. Ang kalayaan na sinasabi nila, yun yung kalayaan nilang magkasala, kalayaan nilang lumabag, kalayaan nilang makipaglaban sa Diyos. Yan ang kalayaan na meron ang isang taong lumabag sa Diyos o lumalabag sa Diyos. Kalayaang ibinibigay lamang kapag ang puso, ang sinasabi natin, ang kalayaan, ang tunay na kalayaan na sinasabi ng Biblia, at ito ang posisyon natin. Ito yung kalayaan na ibinibigay lamang kapag ang puso, ayon kay Ezekiel 36:26, ay pinalitan na ng bago. Pinalaya niya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Para kay Pablo, maliban sa sulat niya sa Roma, ganito din ang sulat niya sa mga taga-Epeso. Epeso 2. Kung noon ay mga patay dahil sa iyong mga pagsuway at mga kasalanan, dito ang patay ay hindi nakakarinig, hindi nakakita, at higit sa lahat, hindi kayang tumugon. Hindi kayang tumugon. Bakit? Babalikan natin yung verse 18. Anong sabi sa verse 18? Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Free will does not mean moral ability. We are free to choose, yes, but our choices are bound by our sinful nature. Because we choose according to what we desire, and that desire is imprisoned, dominated by sin. And apart from grace, we never desire God. Yan ang narinig ko kay Dr. R.C. Sproul. Anong ibig sabihin nun? Oo, ang tao ay may kalooban. May sariling desisyon. That's the will. Tawag natin sa
Iba-iba yung mga paliwanag dyan. Pero ito ang tao, o ang tao ay may kalooban, pero ito ang alipin ng kasalanan. Kaya ang tunay na kalayaan ay hindi ang pumili ng gusto mo, kundi ang maging malaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan upang pumili sa Diyos. Kaya dito sa verse 19, sinabi dyan, upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Na ang bawat bibig ay matahimik. Bawat bibig, anong implikasyon nito? Personal. Napaka-personal nito. Personal description on a personal level. Ang tinutukoy nito sa lahat ng individual. Kaya sinasabi dyan, every mouth. Bawat bibig. Bawat bibig. Ibig sabihin, walang makakatakas dito. Hindi mo pwedeng sabihin, wala naman akong bibig. Hindi, figurative language lang din naman to eh. Pero sinasabi nito, bawat bibig. In short, bawat tao. Bawat bibig. Ang pahayag na ito ay tila eksena sa hukuman. Sa loob ng korte, kung saan ang lahat ng akusado ay napatahimik, tumatahimik, sapagkat malinaw ang hatol at wala nang maipapaliwanag o maitatanggol pa kapag sinabi ng huwes, you are guilty. Tahimik ka na lang. Hindi mo na pwede ipagtanggol yung sarili mo. Sapagkat ibinabana ang sentensya sa iyo. Ito ang larawan ng banal na hukuman ng Diyos. Kung saan ang bawat tao ay walang maipagtatanggol, walang maipagtanggol sapagkat ang liwanag ng kautusan ay naglalantad ng lahat ng kasalanan. The law silences us. The law silences us, for when we see our guilt, our own mouth becomes our accusers. Ang kautusan ng Diyos ay tulad ng nakakasilaw na liwanag na tumatagos sa bawat sulok ng ating pagkatao. Ibig sabihin, wala tayong pwedeng maitago. Yan ang layunin ng kautusan. That's the purpose of the law. Wala kang may pagmamalaki. Wala kang may papaliwanag. Ang bawat bibig ay mananahimik. That's the law. The purpose of the law is to silent us. Yan ang mga sinabi ni John Calvin. Ang dating mayabang na bibig ay napapalitan upang manahimik. Ganito din ang naranasan ni Job. Anong sinabi ni Job? Nang siya mismo ay humarap sa Diyos ng kabanal-banalan. Sabi ni Job 40 verse 4, narito ako'y hamak. Ano may sasagot ko sa iyo? Aking inilalagay ang aking kamay sa aking bibig. Hindi na siya makapagsalita. Si Job, ang dating maraming tanong, ang taong nagtatanong, nag-aangkin ng katuwiran, kasama yung kanyang mga kaibigan, ay biglang napatahimik. Hindi dahil pinilit siya, kundi dahil napagtanto niyang wala siyang maipapaliwanag sa harapan ng kabanal-banalan ng Diyos. Kaya napatahimik siya. Ganito rin ang damdamin ni David sa awit. Psalm 130 verse 3. Kung ikaw, O Panginoon, ay magtatala ng kasamaan, sino ang
makatatayo? Ang sagot ay malinaw. Walang sino man. Ang kamalayan sa kasalanan at ang bigat ng kabanalan ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng tunay na kababaang loob. That's what silenced us. When we start to figure yung holiness ng Diyos at ang karupukan natin bilang makasalanan, doon ka binababa ng sarili mong konsensya. Kaya ito ang unang hakbang sa biyaya, ang pagkatigil ng sariling dila, bibig, at ang pagsuko ng sariling katwiran. At ito mismo ang punto ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 19. Upang matahimik ang bawat bibig. Ang bibig ng tao ay sinasara hindi ng pagpipilit, kundi ng malinaw na pagkakita ng sa sariling kasamaan. Kapag ang tao ay tunay na naunawaan ang kabanalan ng Diyos, hindi na siya makapagsasalita. Siya'y magtataka na siya'y hindi pa nalilipol. Kaya sa harap ng kautusan at ng Diyos ng katarungan, wala tayong pwedeng maipagmalaki. Ang lahat ng pagsasabing ako'y ay mabuti, may natural ability pa rin ako, ay bigla itong nabubura, naglalaho sa liwanag ng kanyang kabanalan. At ang lahat ng pag-asa sa sariling gawa, ay bumabagsak na parang alikabok sa harapan ng Diyos. At ginigiba nito ng liwanag ng kanyang kautusan. Ang tanging nalalabi ay ang panaghuy ng makasalanang humihingi ng awa. At dito nagsisimula ang tunay na ebanghelyo. Kapag may panaghuy na, may panaghuy ng pagsisisi, dito nagsisimula ang tunay na diwa ng ebanghelyo. Ang katahimikan ng tao ay nagbubukas ng daan sa tinig ng biyaya ng Diyos. Ang sinabi rin dito sa verse 19, ang buong sanlibutan ay mapapasailalim ng hatol ng Diyos. Kung kanina, every mouth, bawat bibig, personal, individual ito, sinasabi dito, ang buong sanlibutan ay mapapasailalim ng hatol ng Diyos. Dito naman, hindi personal, kundi global. Pandaigdigang level ito, pandaigdigang antas. Ang pagtukoy sa buong sanlibutan na. So kung kanina sa individual na level, dito sa pangkalahatan na level na. Anong sinasabi dito? Ang bawat bibig, ang buong sanlibutan. Ano ibig sabihin? Walang makakatakas sa paghahatol ng Diyos dito. Walang sino man maaaring magsabing, hindi ako kabilang dyan sa hatol ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin ng tao yan. Sapagkat tayo ay kabilang sa sinasabi ni Apostol Pablo na bawat bibig tayo yun. At ang buong sanlibutan, tayo din yun. Nakita niyo yun? Walang takas dito. Walang taong pwede magsabing, hindi ako kabilang dyan, exempted ako dyan. Hindi. Kaya dito malinaw, hindi lang to iilan ang hinatol ng Diyos o nasa hatol ng Diyos, kundi ang buong sangkatauhan.
Hudyo man o Hentil, Pilipino ka man o Amerikano, Hapon ka man o German, ano man yung tribo mo, lahat ay nasa ilalim ng paghahatol. Paul shuts the whole world up to God's judgment. No nation, no culture, no religion stands exempt or exempted. Nasa ilalim ni Pablo ang buong sanlibutan sa hatol ng Diyos. Ibig sabihin, walang bansa, walang kultura, at walang reliyon ang ligtas o may exemption sa kanyang paghatol. Ang ibig sabihin po, walang sino man, kahit ang sabihin niyang moral o pinaka-religiyoso, pinaka-mabuti, ang maliligtas. Lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. Lahat ay nasa ilalim ng kaparusahan ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya ang lahat ng ito ay sumasalamin sa ating posisyon, ang doktrina ng kabuuang pagkasira ng tao. The moral inability, the total inability, the total depravity, na ang tao ay ganap na tiwali, patay sa kasalanan, at walang kakayahang lumapit sa Diyos ng sarili niyang pagkukusa. We are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. Yan ang famous line ni Dr. R.C. Sproul. Kaya ito yung mga pwede nating pagnilayan ng mga tanong. Naniniwala ka bang sapat ang iyong kabutihan upang tanggapin ng Diyos? Kung tapat mong sisiyasatin ang iyong estado ngayon, masasabi mo bang hindi ka lumabag sa utos ng Diyos? Sa isip, sa salita, at sa gawa? Kaya ang unang hakbang sa kaligtasan ay ang pagkilala sa sariling kasalanan. Walang biyaya para sa nagmamagaling, walang biyaya dyan sa mga nagmamagaling. Ngunit may biyaya para sa mga nagsasabing, gaya ng maniningil na buwis na nanalangin. Sa Luke chapter 18 verse 13, ano sabi niya? Ako'y makasalanan, O Diyos. Mahabag ka sa akin. Ngayon, matapos natin makita ang ganap na pagkasira ng tao sa harap ng Diyos, kanyang lubos na pagkasalansan sa kasalanan, kailangan itanong natin, kung gayon, ano ang layunin ng kautusan? Bakit nandyan yung kautusan? Kung wala itong kakayahang magligtas, bakit ito ibinigay ng Diyos? So dito tayo dadalhin sa susunod na talata upang ipakita ng kautusan ay hindi daan ng katuwiran, kundi ito ay nagsisilbing salamin ng ating kasalanan. Upang ipakita kung gaano kalalim ang ating karumihan at kung gaano natin kailangan si Kristo. Dito makikita natin ang kautusan, the Decalogue. Ano yung Decalogue? Kautusan, Paul refers here to, is referring here to the Ten Commandments. Hindi ito upang gawing matuwid ang tao, kundi upang ilantad ang kasalanan at ihanda ang tao sa biyaya ni Kristo. That's the purpose of the law. Yan ang kautusan kasi binabanggit niya dyan sa verse 20. Kaya pupunta tayo sa pangalawang punto. Ang kautusan ay naglalantad ng karumihan ng kasalanan. Sabi sa verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng
kasalanan. So dahil dito sa kautusan, mananangtan ang tunay na estado ng isang tao na siya ay makasalanan. Kaya sa ating mga Reformed believers, hindi natin tinatanggal ang essence ng Ten Commandments. Yung mga nagsasabing, Ten Commandments? Wala man tayo dyan. Hindi na tayo sumusunod sa Ten Commandments. Napakalinaw ang sinasabi at napaka-beneficial nito. Kahit pa man sa evangelism, gagamitin mo yung law. Gagamitin mo yung batas na ito para ilantad sa tao na pinapahayag mo na sinishare natin. Enough to bring him to his realization and conviction na he is indeed affected and under the curse of the law. He is under the judgment and under the wrath of God. Yan ang beneficial element ng law, Decalogue. Ang kautusan ay naglalantad sa karupukan pagkamakasalanan ng tao. That's why the Decalogue or Ten Commandments is still binding for our sanctification. Para sa ating mga Reformed believers. Kaya dito ang kautusan ay salamin. Hindi sangkap o means para linisin ang tao sa kanyang kasalanan. Kabaliktaran naman yung sinasabing, gawin mo to, gawin mo yan, legalistic yun. Sundin mo yan, sundin mo ang utos na yan para linisin ka. That's not the biblical objective or definition of the law. Ang sinasabi ng kautusan ay ilantad ka. Hindi para i-justify ka. The law is like a mirror. It shows us our dirt, but it cannot cleanse us. Ang kautusan ay binigay upang ipakita kung gaano tayo karumi. Hindi para tayo linisin, ito ay nagsisilbing parang x-ray machine na nagbubunyag o expose ang estado ng isang malalang sakit. At sa konteksto ng ating pinag-usapan, ipinapahayag o ina-expose ng kautusan ang Ten Commandments, ang kabulukan o pagsalangsang ng taong patay sa kasalanan. Ito ang 10 utos, Decalogue, na ibinigay kay Moises sa Mount Sinai. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, yung 10 utos na yun, para sa mga Hudyo lang yan. It is still binding to us. Applicable pa rin siya sa atin ngayon. Kaya ang understanding natin sa Decalogue ay hindi lamang batas para sa Israel, kundi salamin ng likas na katuwiran ng Diyos na nanatili sa lahat ng panahon kahit pa man hanggang ngayon. Ibig sabihin lang nito, ang layunin ng 10 utos ay ipakita kung sino ang Diyos. Na siya ay banal, matuwid at ganap, at sa parehong pagkakataon, ilantad kung sino tayo. Na tayo ay makasalanan, ang tao ay makasalanan, na hindi matuwid at walang kakayahan abutin ang kanyang pamantayan. So hindi natin sinawalang bahala ang batas, ang Decalogue.
ang kautusan. Kasi napaka-applicable pa rin yan ngayon. Depende na lang sa paggamit natin. Kaya dapat alam mo yung konteksto nito. Or else, kung hindi maayos yung pagpapaliwanag and application natin dito sa Decalogue, mahuhulog ka sa pagiging legalistic. Kaya alam mo dapat yung essence and konteksto nito. Kaya ang kautusan ay hindi binigay upang tayo'y iligtas, kundi upang turuan tayong kilalanin ang ating kasalanan at ang ating pangangailangan kay Jesucristo. Ito ay gumaganap bilang tagasaway at tagapaghanda. Tagasaway, that's the very essence, the primary role in our sanctification. Sinasaway tayo. Binabalaan tayo, di ba? Sinasaway, tinutuwid tayo. That's the primary role of the law sa ating sanctification. That's why binding pa rin siya. Na hindi mo dapat gawin yung mga bagay na sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Diyos, huwag mo nang gawin yan. Sinasaway ka. Binabalik tayo sa diwa ng 10 utos. Sa diwa ng kautusan. That is why it is still binding to us. Tagapaghanda. To conform us. Still applicable sa ating sanctification. It renders us a systematic way for us to conform into the image of Christ. That is the very application of the law. Hindi lang noon, even until now, today. Tinutulungan tayong makita ang ating kawalan ng kakayahan upang sa huli ay tumakbo tayo kay Jesucristo bilang tanging tagapagligtas natin. Kaya sa pamamagitan ng kautusan, nakikilala natin ang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan lamang ni Kristo, natatamo natin naman ang katuwiran. So from kautusan to katuwiran. Sa kautusan, nilalandag ka, sinasaway ka, ginagabayan ka, tungo kay Kristo, at doon kay Kristo, magaganap ang ganap na katuwiran. Matatamo natin ang ganap na katuwiran. Nakakalakad tayo ng matuwid, ng may kabanalan, dahil kay Jesucristo. Hindi binigay ang kautusan upang tayo'y gawing matuwid, kundi bilang tagapagturo na nagtuturo sa atin ng ating pangangailangan kay Kristo. Kung sa kautusan ay dumarating ang pagkilala ng kasalanan, sa Ebanghelyo naman dumarating ang katuwiran ng Diyos. Yan ang synergistic principle ng law and the gospel. Galatians 3:24, kaya ang kautusan ay naging ating tagasupil. See? Hanggang sa dumating si Jesucristo. Kaya ang kautusan daw ang naging taga-disiplina natin. Hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y may tuturing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesucristo. The law was given not to justify us, but to lead us to Christ by showing our need of His grace. Kaya ito yung mga tanong na pagninilayan po natin. Umaasa ka ba sa iyong kabutihan para mapalapit sa Diyos? Naipagmamalaki mo ba yung kabutihan na ginagawa mo? Para yan yung maging daan para mapalapit ka sa Diyos. Kapag nagkasala ka,
Lumalapit ka ba kay Kristo o sinusubukan mong bawiin sa sariling gawa? Good works has no place in the redemptive plan of God in salvation. But let me be clear, good works is the essential mark of a truly saved and regenerate person. Bunga siya. Bunga. Kaya kapag sinasabi natin, ako ay Kristiyano na binago ng Diyos, nakikitaan ka dapat ng bunga ng mabuting gawa. Kaya nasaan yung mga pag-aangkin natin na ako ay Kristiyano na, pero wala tayong nakikitang mabuting gawa. Kaya huwag nating gamitin ang kautusan bilang batayan ng ating halaga sa Diyos. Ang layunin nito ay ipakita kung gaano natin kailangan ang biyaya ni Kristo. Ang kautusan ay nagsasabing ikaw ay nagkasala. Ngunit si Kristo ay nagsasabing ako ang humalili at nagbayad para sa iyo. Sa pagtatapos sa hamon natin, malinaw ang mensahe ni Pablo. Ang hindi matatakasan na katarungan ng Diyos. Ang kautusan ay hindi daan tungo sa kaligtasan, linawin natin, kundi ito ay nagsisilbing salamin na naglalantad ng ating pangangailangan kay Kristo. Tulad ni Martin Luther, the great reformer, na minsan nang umasa sa sariling gawa, hanggang sa nakita niya sa Roma, kahit pa man sa Galacia, ang katotohanan ng justification by faith. At tayo rin ay dapat sumuko sa kabuuang ginawa ni Kristo sa krus. Kaya kilalanin natin ang ating pagkamakasalanan. Iwaksi ang pagmamataas sa sariling kabutihan. Iwaksi. Ituwid. Labanan. Lumapit tayo kay Kristo na siyang tanging tagahalili natin. Tanging perpektong matuwid. Nawa ay tunay tayong naggabayan sa ating mga pag-aralan at napakinggan. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat muli sa mga aral na ito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na tunay na makita namin at gamitin namin ang kautusan na ito upang ma-realize at dalhin kami sa mabigat na kamalayan na tunay nga kami ay minsan na naging alipin ng kasalanan. At para naman sa mga hindi pa sumasampalataya at wala pang ugnayan sa inyo, gamitin ang kautusan na ito, O Diyos, para dalhin sila sa kanilang kamalayan, that they're in need of Christ for their salvation. Tulungan kami, O Diyos, sa araw-araw para maging matuwid at banal sa biyaya lamang niyo. Salamat sa ginawa ni Jesucristo sa pagkahalili niya sa amin. Ito ay tunay na biyaya at kaloob sa amin. At napakabuti niyo, O Diyos. Salamat sa mga aral na ito. Patuloy niyo po kaming gabayan pa. Ito po sa pagdalangin sa tayong pangalan ng Panginoon Yesus. Amen at amen.